So ano talaga, Cheska, ang dream mo na maging balang araw? Ang dream ko po ay isang artist and someday also become a doctor. Kaya pupunta tayo ngayon doon sa recording studio para mag-rehearsal kayo. Lagi ka ba nagpupunta dito? Yes, dito po kami lagi nag-rehearsal. Gano'ng kadalas ang rehearsal niyo? Like before our performances, nagpo-practice po. Every time nagpo-perform kayo? Yes. How often do you perform? Minsan lang po if there are any chances to sing and makasama po sa iba't ibang bands. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa isang recording studio at ating kakausapin exclusive. At for the very first time ay haharap siya sa isang interview. Ang isa sa mga anak ni Francis M. na si Francesca Rait. Pero bago ho yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Hello! How are you? Nice to meet you. Kamukha pala talaga. Sakto. Pati yung kanyang yung singkit. Oo. Uy, may gift ako sa'yo. From Secret Fresh. Ayan. Dahil mahilig kang mag-perform. Ayan. And of course, meron din ako dito para sa inyo ni Mami. Mga souvenir mugs lang. Direct sa'yo. Ay, huwag na. Welcome. Kasi ang plan talaga namin, hindi mo na magpapakilala as... Ito talaga ang totoo. Pwede bang sabihin yan? Pwede, okay lang sa'yo? Sabihin natin? Gusto ko kasing ma-disabuse yung tao that we're using Francis M for self-gain or for publicity or we will use him as ano parang as a ground parang stepping stone para sumikat, gano'n. Nagdi-debate kami diyan pati yung mga kinokonsult ko na tao, even si because I know he's a good friend. Tinanong ko siya. So napagkasundoan namin na ilabas muna natin siya on her own. And then later on sasabihin na anak siya. Oo. That was really the plan. So sorry dun sa mga hiningian ko ng advice na it turned out this way. Lumabas ng napakaaga na anak siya ni Francis. Pero the intention really was to launch her first and make it on her own bago i-admit na anak siya ni Francis. Nangyari na nga na lumabas na ganda. Sumabog na and all that. So no regrets coming out doon sa sa interview na yun? Napaaga lang po. Napaaga lang. Kaya, guys, eto na siya. Cheska Rait. Hi Cheska, welcome. Welcome to my vlog. Kumusta ka? Kumusta? Okay naman po. I've been doing well. There are a lot of mixed emotions, pero I'm handling it well naman po. Ito bang paglabas mo publicly, was this something na gusto mo talagang gawin? Yes. Bakit? Kasi po, when I was a little kid, I really was interested to singing, dancing, and I really wanted to be an artist po before. I was interested into like a lot of stuff po, like taking videos of myself, like makeup, playing with makeup, singing, dancing, yun po. So, yes po. Sino mga ina-idolize mo noon, nung bata ka? Po. At hanggang ngayon, sino mga artist yun? Before, I idolized po Ate Catherine. Bernardo? Yes po. Oh, okay. Why Catherine Bernardo? I like her po. Yes po. I idolize her acting and everything po. Yes. So, is she someone na gustong mong maging katulad balang araw? Yes po. So, it's not just singing that you want to develop. You also want to act someday. Yes. Sino itong unang-una mong in-idolize na personality? Ang pinakaunang-una ko pong in-idolize ay si Michelle Fan po. Aha. Yes. Okay. For those who don't know Michelle, sino ba siya? She's a makeup artist and she was like famous. Like sobrang famous siya po before. Aha. And so
ginagaya ko po siya palagi. Yung makeup yes, niya. Po. Yun po. So, ano to? Pinopost mo publicly para makita ng mga tao? No po, it was kept. Actually, sa YouTube, meron pong isa na na-post, pero everything, yung mga videos ko po was kept. Hindi ko po siya pinost. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, meron ka na talagang parang makings of, wanting to become a celebrity one day. Yes. Mga ilang taon ka nung una mong naramdaman yan? When I was 5 and 6 years Mga old. ganon. Yes. Nag-ano ka na? Nag-acting ka rin ba sa bahay? Ganon? Yes po, actually, ang dami ko pong dub smash. Ayan. Yun po, dun po talaga nagsimula, and I also idolize Ate Maine po. Kasi po, lagi po siya nagda-dub smash, napapanood ko po siya. Siya talaga ang kinokopya mo? Yes po. Yun nga, nakikita ko sa kanya, lagi ko kinakausap ang anak ko, hindi mo siya kailangan pilitin lumalabas naturally na yung talent niya, ganyan. Gusto niya yung ginagawa niya. Kaya bago kami pumirma sa contract, ilang beses ko siyang tinanong, are you sure? Kasi anak, pag lumabas ka, hindi may iwasan na masgahan tayo ng tao. Dapat ready ka emotionally, lahat. Dapat maging strong ka, anak. Huwag ka magpapa-apekto. Katulad ngayon sa nangyayari. Pero tinanong ko siya the other day, are you okay? Kasi may mga nababasa nga siya. Sabi niya, I'm okay, mami. Alam ko naman story niyo Kailan siya manifest ng talent niya sa pagkanta, pag-perform? Bata pa po. Mga ilang taon Like yun? 3 years old pa lang. Nagvo-vlog. Ay, nag-ano na siya ang uso kasi ng mga time na yun, yung makeup tutorial. And fan siya ni Michelle Fan. Ginagaya niya ngayon. Kunyari, nagma-makeup tutorial siya, siya sa camera, ganyan. Noon pa po, at saka yung mga dub smash noon. Yung kina May Mendoza, yung ginagawa nila. Marami yun. Yun, talagang ang galing niya. Nakita ko na agad. Medyo alam mo na nasa dugo. Opo. Yung pagra-rap, kailan? Siguro, mga siya. Nasa Japan kami noon Kasi mami ko nasa Japan. So, pag nag-vacation kami, syempre, maraming time na nasa bahay kami at puro gadget siya. Nakita ko na lang, may sinusundan siyang rap, hindi ko lang talaga maalala. Gusto ko ngang ipakita yun Kasi ang cute-cute niya doon, ang galing niya. Yun yung first time na nakita ko siya. Na yung bibig niya, ang bilis talaga. Like, gano'n siya. So, natuwa naman ako. Tapos, hindi niya pinapanood yung mga MTV ng daddy niya? minsan, nakikita ko. Ginagaya niya? Opo. Tapos, nagulat ako. Kasi may mga pictures kami doon nagulat na lang ako. Meron siya isang box. Nandun lahat. Pati yung mga dedications, lahat. Yung mga galing sa flowers, nasa kanya lahat. Pero nagra-rap ka rin daw. Yes. Kailan ka nag-start mag-rap? Nito lang po. Lately lang? Lately lang po. Sino mga una mong inspiration when it comes to rapping? Sino mga kinokopya mo? Si Papa po. Papa mo. In an Uzi or Ingram, triggers on a maximum, not a 45 or 44 Magnum, and it ain't even a 357, no 12 gauge pa the mouth, so listen na, dito na si Kikoy, kasama mo si Tots Glock 9, it's time to rock rhyme, di ko mapigil lumabas sa mga seta sa kabibig, dito pa dadaig ang bunganga, halto mo nga, lahat papahanga sa talento, kita kakaleto, panamadaloy na ngayon nakatira sa Antipolo, sumasaklolos, mga hip-hop, pwede ka ririno, pwede rin trip lang, si Glock kasama ang parokya, parang bulaga na kailangan di mabokya, di mo na kailangan malaman kung bakit pa, ng lahat ay nagsama-sama, mic check, eto na nag-step na, Pwersa, France magalang naglaknay na parokya. 1, 2, 3, 4, let's vote in! Sabi ko siya. Woo! Paklan talaga. Kaya nakaligsimula manood na videos. Way before po, nung bata pa lang po ako. Bata ka pala. Kinikwento po sa akin ng mga lola ko, tita ko, kung sino si Papa, kasi syempre po hindi ko po siya masyadong na-meet. So, they tell a lot of stories about him. Like what? What stories do they tell you about Daddy Kiko? Marami po siya. Pero I can't say it po. Okay. So ano na lang yung parang pinaka
I wouldn't call it memory because you don't have naman memory dahil baby ka pa, di ba, nung time na nawala siya. Yung parang pinaka-reference na tinitingnan mo lagi to remind you of him. Ano yun? Kasi po before, din po sa room, kung saan kami nakapag-picture, every time na nandun po ako sa room na yun, I always remember him po. Do you talk to him sometimes? I talk, yes po. How do you talk to your dad? I pray to talk to him. And do you feel his presence sometimes? I do. Talaga? Yes. How? I just, when I pray and talk to him, yung puso parang hindi ko po ma-explain. Basta Parang po, magbe-burst. parang, What do you usually tell him? kinikwentuhan ko po siya. Sometimes about my days, whether I'm doing good, whether I'm doing bad, yung ganun po. Growing up, did you ever ask them about him o sila na mismo yung nagvo-volunteer ng kwento about your dad? I ask about him. Ano mga tinatanong mo sa kanya? Ang mga tinatanong ko po ay parang ano po yung ugali ni Papa, mahal niya po ba si Mama, gano'n. Parang gusto ko po malaman kung how he, like yung attitude niya po, gano'n. At this point in your life, you're 15 years old, tama? With the stories na naririnig mo sa parents mo, sa mga grandparents mo, tapos yung sinasabi mo moments of silence, moments of prayer, with praying, talking to your dad, now do you feel na parang mas kilala mo siya? Na parang nag-exist din siya kahit nawala siya? Yes po. Ganon ang feeling mo? Yes po. And do you feel the love ng father mo kahit wala na siya? I felt the love po. Kasi po, dun sa mga stories na kinukwento sa akin, I can tell po na he did really care for me and for us. Baby pa si Cheska nung namatay, nung buhay pa si Francis M. Yes po. 6 months si Cheska noon nung namatay siya. Pero nagkita sila 2 months. 2 months. Si Cheska. Oo. Yung nag-zero cancer cell siya after ng Bulaga the next day. Kasi diba nag-perform pa siya sa Bulaga. The next day, pumunta siya sa Cavite. Tapos yun na yung first and last meeting nila. Tatay. Oo. Meron ba siyang binilin sa'yo about Cheska? Bago siya mawala nun, magkausap kami for 3 hours. Ang natatandaan ko lang na yung exact linya niya, quote and unquote, huwag kayong mag-alala, mag-ina. Huwag kayong mag-alala, baby mama. Nakakasana kayong mag-ina ko. Anong ibig sabihin nun? Nag-iisip ako kasi after nung mawala siya, wala namang walang iniwan sa akin. Wala po talaga. Oo. So, thankfully, naka-maternity leave lang ako noon. May binalikan pa akong trabaho. So, nabuhay ko naman siya mag-isa. Kinaya ko naman. Ikaw lang mag-isa? Ako lang po. Anong work mo? FA. Nakwento ko na siya sa kanya yung love story. Kaya nga hindi siya masyadong affected sa mga bashers kasi alam niya sa sarili niya na wala naman silang alam eh. How would you describe yung pakiramdam na habang lumalaki ka, wala yung dad mo? Meron bang parang kulang, parang may vacuum sa buhay mo? I'm okay without a father. I just think about him sometimes na paano kaya kung nandito pa po siya, ganun. Pero I'm okay po. And you have a father, a stepfather. Yes. How's your relationship with your stepfather? It's good po. He's really good. So para talagang kayo, mag-ama, no? Ano mga favorite songs mo ni Francis M? I really like Cold Summer Nights po. Why? Why is it your favorite song? I like the meaning of the song.
the melody of the song. And yes, gustuhan ko po siya. And yung Kaleidoscope World din po. I really like the meaning of the song. Compose ka na rin ng mga kanta? Hindi pa? Hindi pa po. Pero soon. Now you're regularly performing, right? Anong pakiramdam kapag nasa stage ka? Siyempre po nandun po yung kaba. Pero when I'm there and I start singing, I feel bigla na lang po akong nagiging alive. Parang yun po. Tapos after the performance, I get proud of myself. Nice. Oh, wow. Parang nag-iiba pag nasa stage ka. Opo. Una, parang naano po ako sa kaba, like, I can't stop thinking, pero pag nandun na po ako, dun na po, nag-iiba po. Nag-change po. How often do you perform? We don't perform much, like often, pero we perform sometimes when merong chance sa mga like bars, ganun po. Yes, yung ganun. Sa ngayon ba, Cheska, meron na ba mga kumakausap sa'yo para kunin kang host sa isang TV show or movies? May mga ganun bang offer na? Wala pa. Wala pa. But if ever dumating yung time na gano'n, willing ka ba to talk to them about it? Yes po. Saan mo gustong makilala ka? Not to be para makilala po ako dahil sa father ko. Pero I want to start my own Image. Image po. Yes. Pero paano mo gagawin yun kung nagra-rap ka and your father is the parang king of rap, no? Yes. So, yung comparison, parang medyo mahirap yatang iwasan. Yun nga po eh. So, he's the king of rap. And so, maybe soon, I will release my own single. And yun po. Basta lang, take it in stride, no? Parang along the way, bahala kung ano mangyari. Pero ang difference siguro is that you want to be an actress also. Yes. Di ba? Ano ka ba? Meron ka na bang mga trainings pagdating sa acting or nagsisimula ka pa lang? Nagsisimula pa lang po. Yes. Nice. So, Direct Mon ah. is teaching me how to act po. May acting workshop po. Oo. Ito biglang paglabas mo, no? Marami ang nagulat. Parang hindi nila ina-expect na meron palang ganung kwento. Paano naka-apekto sa iyo yun? It doesn't affect me po at all. Really? Yes po, it doesn't affect me. Even sometimes they can say hurtful things on social media. I don't get affected po. Kasi po, I know the story. And so, some of them don't. And they talk about it. Pero, I know the story po eh. So, I don't get affected. Immediately after that Pinoy Pawn Star experience, no? Yung kasama mo yung mom mo doon, when you sold the jersey, nagpunta kayo sa sa grave ng dad mo. Tell us about that. Ano nangyari doon? That was my first time ulit po na mapuntahan siya sa grave niya kasi po nung last time I was just a baby pa lang po. Yes po. So that was the first time po ulit. And so I spent time with him and with yung anak ko ni Ate Sab. So I lit them up some candles and brought them flowers po. Paano mo i-describe yung emotion mo?
Parang yung emotions ko po parang finally po nakita na po kita kahit hindi ka here, napuntahan na po kita. Ganun po. Wala, nag-thank you lang kami sa kanya at saka nag-birthday kasi siya. So, gusto namin kahit late na. Kasi malapit din naman sa area. And as you know, we're from Cavite pa. Yeah. So, hindi naman namin madadalaw siya ng mas palagi. So, habang nandito kami, dinalaw na rin namin. And nung pinakita ko sa kanya yung picture ni Cheska na parang nakahag siya sa puntod ng papa niya, naiyak siya. Yung partner ko. Maano kasi sa bata yun. At saka sobrang thankful ako sa kanya kasi si Cheska parang anak niya talaga. Ilang taon si Cheska nung pumasok siya sa buhay mo? 15 na, 10. 10 years old pa lang. 10. Oh. So parang siya na talaga yung kinilalang ama, no? Sabi ni mom mo, ang dream niya para sa iyo ay maging isang dentist. Open ka pa rin ba na i-pursue yung career na yun? That's actually my dream po. Your dream, not hers, ha? Yes po. Why becoming a dentist? Napag-usapan na po dream namin. Not just a dentist, pero po may mga options na po ako. Like? Ano mga options mo? Dermatologist and obstetrician gynecologist. Wow, Yes, puro mga medical. Yes po, medical. Bakit medical? Kasi po, I want to help people like with a dentist. Pinag-iisipan ko pa po. Oo, pinag-iisipan mo. So, what's clear here is gusto mo magkaroon ng gusto mo makatapos ng Yes, pag-aaral, no? Pero at the same time, gusto mo rin mag-showbiz. Yes. Paano kung dumating sa punto na masyadong malaki ang demands ng showbiz? Would you be willing to put your studies on hold para lang i-pursue yung showbiz career? O mas pipiliin mo yung pag-aaral? Mas pipiliin ko po yung pag-aaral. Okay. Actually, sa totoo lang, pwedeng pagsabayin. Yes, pwede po. 'Di ba? Pwede naman, 'di ba? Oo. Meron bang doctor sa family niyo kaya gusto mo maging you wanna go into medicine? No po. Pero there are some like mga kakilala po namin that inspire me becoming a doctor. Sabi ni mom mo kanina, open naman siya in the event na i-invite ka ng iba mong mga sisters and brothers na magkita-kita kayo. Yes po. Ikaw, ano masasabi mo ron? Kung dumating yung punto na yun, Okay po. you're willing to meet with them. Yes po. And if they're watching now, what do you want to tell them? I want to tell them that I hope that you accept me. I don't have any bad intentions po. I just, What about a message to your mom na tumayo from the time na pinanganak ka sa mundo hanggang ngayon, pinaglalabang ka pa rin niya? What do you want to tell your mom? I want to tell my mom to stay strong and to don't mind the comments. Kasi nga po, di pa po nila alam yung buong kwento. And so, for that, yung mga tao, they keep bashing her. Ganun po. There's bashing, there's praising. Yes po. Diba? Hindi naman lahat negative, maraming positive. Yes po. Di ba? In time ba, do you think na mas magiging maluwag yung kalooban mo kung malalaman ng buong mundo yung kwento ng buhay nila? Or mas gusto mo na hanggang dyan na lang? Kung hanggang dito lang po, the bash will keep going on. So I still want the people to know my mom's side of the story. Anong klaseng performer ang gusto mong makita nila? I want
them to expect yun nga po my upcoming single. And I love dancing po, so maybe there would be some of that too. And I want to go into modeling stuff. Yes. Wow, ang dami mo gustong gawin sa which is really good, Oo, ang ganda kasi dito nakikita mo talagang you're determined to pursue your dreams, no? Single, you mean to say nakapag-record ka na? Soon. Okay. Nakagawa na po. Hindi ba natin pwedeng marinig yung few lines from that, Hindi ba pwede? Hindi ba po pwede? Okay. Pero mamaya, pakinggan kita kasi may rehearsal ka dito, Yes. di ba? Oo. Ayun. Sige, before we end, Cheska, anong gusto mo sabihin sa mga tao? Baka may gusto kang mensahe para sa kanila. Thank you po for supporting and for praising us. Thank you for all the support. I like what you said na gusto mo mag-develop ng sarili mong style. Yes po. Yun ang aabangan natin, no? And I'm excited for you. I'm excited for your future. And I can see it already na magiging successful ka sa career mo. And pagpapabayaan ang pag-aaral. Yes po. Thank you. Thank you so much and good luck. Hi, teammates! It's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.